Good afternoon guys. Today's activity natin, i-check natin yung PCB valve at yung map sensor. So 6 years ko na rin naman siyang hindi na check. Ngayon pa lang. So i-check natin kung clog ba siya o marumi. Kung marumi, di naman advisable na linisan din, pero kung wala ka pang pera, di ganun mo na gawin mo. Pero the best niyan, palitan mo yung unit mo. So paano ba natin malalaman kung defective or unoperational na yung mga sensor? PCB valve, ito. Kita nyo, yung hose nya papunta dito sa intake. Ayun, lalapit natin guys ha. Ayun. Ito PCB valve. Ayan. Si map sensor ayun naman na andun. Ito, ayan si map sensor. Ayan siya yung nagbibigay ng signal kung gaano kadaming i-inject na fuel doon sa combustion chamber. So ayan, kakalasin natin ngayon yan para makita natin kung marumi siya o hindi. Ganun din tong si PCB valve, itetest din natin siya. Okay, by the way, ito nga pala Toyota Wigo E 2015 model. So guys, start na tayo. So guys, tinanggal ko na rin yung throttle body. Yun nga lang gusto ko sana tanggalin itong intake manifold para malinisan to. Ayan o, marumi, pero i-schedule na lang natin, baka mapunta pa yan sa mga valves schedule na lang natin yan sa susunod. Linisan na lang muna natin yung external nya para maganda-ganda naman tingnan. Pero gusto ko sana silipin yung loob. Gagamitan natin ng boroscope siya. Tapos tinanggal ko yung fuel injector. Inuhugot lang naman yun nga lang wala pa akong panlinis. Isasabay na lang natin yung paglinis ng manifold sa intake manifold. Guys, PCB valve, dumi sa ilalim, sa crankcase. Hindi naman siya nag-stack up.
Nararamdaman nyo naman yung kung gumagalaw yung valve eh. Moran parang check valve lang siya. Ilinisan natin tapos hihipa natin. Ayan guys, na-assemble ka na ulit. So testingin na lang natin ulit yan kung may pagbabago, no? Ayun guys, na nabalik ko na yung PCB valve. Tapos yung map sensor naman yun, madumi, makarbon din siya. So kailangan tagalinisan. Yun nga lang problema ko, kailangan ko ng OBD scanner pa dito para ma-check pa natin kung ano yung performance niya, lalo na yung sa RPM niya, kung nagbago o hindi, kung may nagalaw man o hindi, para at least ma-check siya para ma-relearn na rin natin siya. Hinihintay ko lang din. So ngayon ano muna tayo, parang manual muna yung checking. After nun, pagka na-deliver na si OBD scanner, i-scan natin para makita natin kung ano magiging ano niya, output na problema pa, no? So guys, start ko muna siya, no? Yung oil pressure tsaka battery. Nawala din naman siya. Sa RPM niya, yun, maganda sana kung digital yan eh. Kung makuha natin yung scanner, kita natin yung mismong digital niya. Ito kasi analog eh, kaya 900 plus pa siya. Na nakalagay naman din kapag cold start niya nasa 700 plus yata yun. Anyway, check na lang natin mamaya na para makita natin. Dito nyo rin makikita siya. Nga pala guys, no, ganito ang pag-check ng PCB valve kung gumagana pa o hindi, or stuck up siya, or kung marumi na yung hose nya, no. Ito, pagka may narinig kang suction o naramdaman na suction, yun yun, okay pa siya. So okay pa siya dahil dinig naman siya, tsaka ano, ramdam mo na humihigop siya. Ito guys, oh, ito guys yung idle RPM ko. Nakikita mo, makita nyo, no? Ayan, nasa ano siya, 2, 4, 6, 8. So nakalagay siya 2, 4, 6, 8. So mga nasa 700 plus nga siya. Mas maganda nga sana kung may OBD scanner tayo, kitang kita mo doon yung ano niya, RPM niya in digital, kasi ito analog siya, no? So kanina nasa ano yan 800 o 900, 800 ganun siya during startup. So ngayon ito naman nag-idle na siya, nasa ano na siya, nasa 6, between 6 and 8, kasi ang bilang niya yung kada guhit 2, 4, 6, 8. Ayun, tapos 1,000 kasi times ano yan 1,000 so ano, yun guys. So syempre guys, tetestingin natin, hindi pwedeng hindi, baka hinangin yung system natin, yun ang importante na.